number 3. Napaka-importante po ng ating napaka-importante po ng ating game number 3 dito. Pero Uy! titignan natin, no, ang ating stage, kita naman. Yung Yung mga band. hero, no? Oo. Ay, oo nga. Ayan na yung mga pics. Ayan na pala. Ayan, no? Oo. Panis! So sinabi ni Panda, okay, let's go for the Beatrix na. Kaya pala nag-uusap na sila doon, no? Oh, kaya Oo. pala nag-uusap na sila. Tapos tayo, puro kalokohan yung ginagawa natin Oh. dito. Eh, Blop, anong hero mo, Blop? Blop. Okay, good ka dito, Blop. Ay, si Pew Pew yan. yan. Ulit, retake. Take 2. Pew, confident ka sa hero mo? Alright, kasi ito na yung hero mo kasi eh. Coach Oh. Panda naman. Ito na yun kasi, Aqua, you pick the Beatrix na kasi. Ay, si ano pala yun? Si Eman. Si Eman. Hindi, minsan ang mga coaches Mga nalilito tropa kasi. din. Ate, mga tropa. Minsan ang mga coach nalilito din. Ay, minsan nakakalito din talaga. Hindi ko na maalala yung mga bigs and buns kasi. Ayan! Yan ang gusto nating makita. Ang stage view. Uy, may funny ulit. May funny ulit at ito ay mapupunta sa most likely kamay na naman ni Kyle TC. This time around, Super Marco debuting that Brody sa kamay niya. And nakita na ata tayo ng Brody in the earlier games. Pero sakit niyan. hindi sa kamay ni Super Marco. First Brody game ata ni Super Marco to. Umi, parang nagbago nga ata kasi wala na yung Bruno. Oo nga, wala. Oo. Nasa na yung... Nirespect Binan na pa. agad. tinapos na ayaw na. Bakit mo pa ba naman Ang kasi interesting dito para sa ng RSG, binandi nila si Fred rin na usual na katapat or na most of the time na jungler din. Pero nga pala, funny kasi yung jungler ng side ng AP Bren. Wala nga lang sila though. So, sinabi natin kanina kung assassin, why not? Pero yung nabanggit din natin si Hanzo na pwedeng gamitin ng RSG. Sino ba pa bang pwedeng mga jungler na yung parang taga-silip sa buff. Actually, pwede pa rin sila mag-Martis. Martis medyo kaya? may safe pa rin ang Martis, no? Kailangan lang talaga mag-ingat sa pwedeng iba tong damage ng Feathered Airstrike bago ko pa man din makalapit. Ruby, once again locked in MPL Philippines. Medyo matagal-tagal na natin hindi nakita si Ruby. Kahapon, si Yoshino naglaro ng 1 game. Sadly, hindi nanalo. So right now, 0-1 ang Ruby in Season 12. Ang tanong, kaya ba mong gawing 1-1 ng RSG ang match score ng isang Ruby? For Ruby versus Fanny, madali niya kasi ma-crowd control din yung Fanny. Yun yung kinagandahan doon. At saka, yung Ruby kasi, kung hindi man tumama yung first and second try, mabilis kasi yung crowd control. And it's gonna be joy para sa RSG. Yun pala yung hindi natin nasabi. Ano? Ang dami nating sinabing jungler. May joy pa pala. Alam naman, mahirap talagang hanapin ang kasiyahan kapag sinasadya mong hanapin. Oo. At eto na nga, sinabi ko, sinuggest ko kasi kanina, di ba, mga tumutusok. Oo. Tapos may joy pa pala na kulit. So, in a way, tinapatan ng RSG yung kulit ng Fanny. Oo. No, may same concept eh. Tapos walang pang hold. Oo, pares mabilis. Wala nga pang hold. Ang makikita nating pinaka pang hold na ng AP Bren dito sa Joy ay ang Edith, pati na rin ang Brody. Pero ang problema dito ay tuwing ginagamit ang Rhythm of Joy ay medyo mahirap patamaan Oo nga eh. ang crowd control sa jungler na yun. So, eto na yung mechanics na tinatawag natin para kay Irad. Kasi ang alam ko, pag joy ka, di ba, kailangan kunin mo pa yung gem? Oo, hindi mo kukunin mo kailangan kunin yung gem. Dadaanan mo lang. Pwede ka mag-dash. Optional din lang. Oo. Optional Ang din ano lang. lang dito sa Joy, if ever, hindi siya ganun kakunat compared pag nasa XP late siya. Oo, kasi walang vengeance. Oo. Na bukod pa doon ay kailangan perfect rhythm ka kapag nagjo-joy. Pero ito na nga, game number 3, RSG versus AP Bren. Balik best of 1 tayo. Oo nga. Umi, ito na yung sinasabi natin kanina na babaguhin talaga ng RSG yung laruan, no? Oo. This time, meron silang joy kay Irad na at least hindi kailangan nung patamain yung second skill ng Guinevere. Yung joy kasi, basta mapap mo yung Rhythm of Joy, yung tumutunog, Oo. kahit maglakad ka lang, may damage output na eh. Ang pinaka-trick lang talaga dito ay kailangan na nasa timing ka. Oo. Kasi pag wala sa timing, kalahati ng bawas mo ay mawawala. Eh katulad na lamang yan, ay nagkakaramdaman na ang ating mga jungler. Nats ngayon ay mukhang haras lamang ng konti. May pag-invade na ginagawa, pero okay. Oh, Kyle TZ, papa-flicker out, pero nakakatakot. Si Irad, hindi na nagpapa-aura this time. Ang mahirap na talagang lumaban sa Joy, especially if nag-pop ang Lethal Ignition. And this time around, RSG, they're still trying to go here in the mid lane. Pumasok si Kyle! Medyo matapang ang AP Bren. Hindi lang medyo, totoong tapang. Kyle TZ, Kylen and Profilen.
Sabay recall out. Kitang-kita, nasa dugo niya tong Fanny na to. Nasa dugo niya talaga. Napakabilis at napakasakit. Ultra fast kills Oo. mula dito sa AP Bren. And ang ganda din ng skin. Yun yung aspirants, di ba? Oo, yun yung mahal eh. Oo, yun yung mahal. Oo, yun yung mahal. Alam mo ba, Umi, nakausap ko si Kyle TZ nung nasa Romania kami. At yung asaran nila ng AP Bren is, lagi nilang inaasar si Kyle na in a way kinukompare sa mga ibang junglers. Bakit? Una kay Carl Siyempre, TZ. idol Tapos niya. minsan tawag sa kanya ni Ogwen, Kylie. Si Kylie. Oo, Parang Kyrie. Oo, parang Kyrie. So sinabi ni Kyle TZ, Kuya Manjin, gagawa ako ng sarili kong pangalan. Ay. At mukhang eto na nga ang simula Oo. ng kanyang journey sa paggawa ng pangalan na yon. Ako nga, para sa akin, may sarili ng pangalan to eh. Meron na eh, no? Kyle. Oo. Biruin mo pagka, Kyle Oo, Dizzy, tama, ano man tama. talaga. Oo. Pero kung yung figurative na pangalan ay parang sa akin, achievements pa lamang niya Ang sa dami. Sibol ay talagang tumatatak na. Oo. Kapag sinabi mo ang kanyang pangalan ay maaalala mo lahat ng kanyang ginawa, man masusunog! Oo. At nagpapaalala na nga, Umi, this is slowly becoming AP Brent's early game. Nag-a-attempt ngayon ang side ng RSG. Pero wala sila makuha. Let's see kung makukuha nila yung turtle. Unang turtle ata ng laban to, mapupunta kay Iran. Yan. Pinakaunang turtle ng larong ito ay mapupunta sa RSG. At ang ganda ng execution doon, malinis. Yung ninakaw na Primal Rat, pampabilis. Dito natin makikita yung edge din ng Joy kapag wala talagang pang-hold sa kanya. So, malikot na siya. But during that moment, tapos hindi pa siya maka-crowd control, so easy lang para sa kanya na mag-retribution. Delikado lang dito talaga yung positioning ni Eman kasi mabilis na pwedeng umikot si Few. At nga. lagi nakabantay din si Ogwen. So yung sandwich play na nakita natin kanina pwede ma-replicate. At mukhang gusto nga i-replicate ito ng AP Bren considering na medyo mahirap ang buhay ni Eman ngayon. Oo. Flap Dizzy. Parang isa na to sa mga signature hero niya, no? Yung Oo. punching bag era ni Punching bag. Flap Dizzy. Ito yung ano eh, sakto pa sa kanya kasi flex siya ng flex, no? So parang sakto sa kanya yung Uranus na to, yung kunat, Oo. yung medyo beefy na gaalawan. At saka dahil makuha yung XP lane ng AP Brand, pwede sila mag-focus nga sa other lanes, tapos manggugulo lang lagi si Flap for vision. Pero pwede rin namang pigilan. Uy! Tumunog yung... Ayun yung ano pala, since pwede pumasok anytime yung Fanny, ma-force na gumamit lagi ng ulti si Irad. Oh, yun yung outplay mechanic na kailangan atang i-safe zone din ni Irad, no? And tignan mo nga, ang damage. May kasama pang banat yan. Kasi yung passive ni Joy ay nagdadagdag ng magic damage sa mga banat. Pero si Open ngayon magsisimula ng laban. Ay, sayang. Onward Earth Shatter naman, na-dodge balls na muna ni Light. Magiging patient muna ang mga Raiders. 1K lang naman ang kalamangan pero parang unti-unti atang pumupunta sa Brento. Yung Yura, Yung Yura. papunta na ng RSG Bootcamp. Oo. Eto na, Rhythm of Joy. Mula kay Irad, ang kunat. Ooh! Malaonik, maladilar ang galawan. Oo, nasa top 5 kasi. Nasa top 5 siya eh. Ito na Nasa yung, listahan ni Tlar eh. ito na yung sinasabi natin na since malaki nga yung vision ni Flappy sa may top lane, pwedeng umikot anytime. Op, Ayun lang. naagawan, tapos meron pang turtle. Pero wala na retry, both. Oh, kaso sobrang low din ng HP dito ni Irad. That was a massive play coming in from Kyle TZ plus a Malefic Roar pickup. Napaka-importante nito for the side of AP Bren dahil dito na nagsisimula ang potential snowball para kay Kyle TZ. And take note, cooldown yung isang flicker ni Aqua dito. So, mas magiging confident si Pew. Ang idol ng mga kids. At ayun pa nga, Solo kill. umabot pa yung camera, nahagip pa. Oh, dun sa last hit. Yun ay kasi yung kinagandahan na lagi naiikutan din si Super Marco. But Super Marco is not 1-0-1. So take note ngayon para sa side ng RSG, ang pinaka-ayaw nilang mangyari is magpa-dictate or maging reactive dun sa ginagawa ngayon ng AP Brent. Pero lahat ng pwede ng entry point, parang napupuntahan na yun after na turtle. Oh, Gwen. gusto pa sila dito. Si Aqua ngayon ang babanatan with the Shatter. Earth Shatter sabay cutthroat combo. Tingnan mo naman, sobrang bilis ng lipad ni Kyle TZ. Na-misclick pa ang naagaw na ulti cutthroat. If Primal Rat yung nakuha ni Aqua doon, nagkaroon sana siya ng knockback shield and possible sustain. Buti ka pa nga, nakita mo yun. Ako di ko nga nakita na na-misclick. Ganun ka pala kabilis. Ang ganun talaga kabilis. Ganun pala kabilis yun. Oo, na-timingan din. Alam din na since yung vision and cable, pwede mo nga timingan,
nakita na nandun. So, yup, for RSG, ngayon lang tayo makakita ng Dominance Ice. Isa yun sa naging strength ng Uranus din. Kasi hindi ka naman makakapag-build agad nung anti-healing or yung sustain nito ni Flap TZ. Pero kahit may Dominance Ice ka, yung other items mo medyo kulang na. So, it will take a lot of time for RSG Philippines knowing na yung middle lane na ngayon ang nagiging target ng kanilang kalaban. Clean game so far for the side of AP Bren. Talagang pinipressure na nila ang jungle ng RSG at lumalaki na rin ang kanilang kalamangan. Lumobo na nga ata ng 3K. Ang dami na nito. Partida, wala pa sila mga ulti dito pero ganito sila katapang. Tsaka yung tayo ni Ogwen, for sure, alam niya na nandun din manggagaling yung mga players ng RSG. But good thing still for RSG, meron silang pang late game. Although, again, another solo kill. Hindi na nakita ng camera yon this time. Ganun na nakabilis. Ganon nakabilis. At this point kasi 7 minutes in, papasok na nga tayo ng 8 minuto. May Malefic Roar, Fury Hammer, pati na rin Blade of Heptasis. Aray. Ang isang Kyle TZ dito. Sabayan mo pa ng Lethal Ignition. Oo. Kahit sino talaga, bukod na lang siguro kay Nuts, ay kaya niyang i-one-shot. Oo, tsaka malaking lead kasi to. Yung gold lead pa lang itself will tell you a lot about how this game is going. Oo. Kasi regardless kung innate na pwede magka-lane yung dalawang hero, pero kung mas madaming item or mas madaming laman yung isa, syempre, mas gagana siya. Sinasabi pa lang ni Umi yung mga item, parang... Nasaktan ka na, no? Nasaktan na ako eh. Mapapaaray ka na dun sa mga physical penetration. At hindi nga natin ata nakita kung anong klaseng emblem ang kanyang gamit dito. Kung naka-Master Assassin plus the Rupture pa yan, Oo. ay dagdag sakit pa sa isang padding. Aray ko. Oh, aray ko. Yung Q mo pa, Q-U-O-H. Aray ko. Ganun. Aray ko. Saan mo natutunan yan? Dati. Ganyan sa siya tito mag-type ko. dati. Ganyan mag-type Ah, dati, ganun. QWERTY pa yun eh. Oh, Oo. pero RSG, Tapos may Knight GM sa dulo. leading the way. Pero Feather Dare Strike nagamit na to zone out. Knight, Okay, jabomba ni Eman. Ito na yung combo na gusto ng side ng RSG. Nasa harap si Flap TZ. Pero ultimate mula kay Flap. Walang magaganap kundi box out lang ni Flap. Tinuturo niya na naman kung nasan ang CR dito sa kupunan ng RSG dahil nakalibreng Lord ang AP Bren. zone out, men. Talagang pinauwi lahat eh, no? Tinuro niya. Yan ang bootcamp, tas dyan yung CR. Oo. Oh, tsaka yung lead. Tingnan nyo yung gap pa lang, level 11 dito si Flap TZ compared sa iba. Level 9 pa lang si Aqua. At knowing Valentina, hindi niya magagamit yung passive niya na mas mataas yung damage kapag mas mataas yung level niya sa isa. So definitely, na-outlane dito yung RSG. But still, ang pinakagusto mangyari ngayon is wala mo ng casualty, mabilis ng clear na minion wave. They have Beatrix. And this is just the first Lord. Pero pwede kasi mag-dive eh. Yung Fanny, anytime. At saka ang nakakatakot dito, no, si Flap parang wala na rin siyang sagot sa Yura. At Yup. na mo, tumutugo na rin, pati yung kanilang main tank na si Nuts. Oo, wala. Parang ano na. Pinopoke na lang din, no? Medyo bad news. Ah, another off-cam kill. Kyle TZ nag-iinit na. Madulas. My club. Dominating game. Coming out from the Bees. 7-0. Yeah. Perfect game so far for the Bees. AP Bren, mula sa 30 minuto na game number 2 ay parang Nagmamadali na, Umi. Parang Oo. na-miss ni, parang sobrang na-miss ni Kuya Kyle TZ yung mga funny plays niya. Oo, na-miss niya. Parang salamat daw sa warm-up. 30 minutes din yun. 30 minutes din yun. Parang si Kyle TJ, parang gusto nang pumutrip. May malapit na inasalan kasi dito sa bandang, ano. Sa Tsaka yung mga studio, oo. tsaka yung mga tuhog-tuhog dyan, 3 din yun. Oo, May Shomayan din tayo, bagong Oo, bukas, may masarap. ano din, Emily in Paris. It's a Sunday afternoon kasi masarap pumutrip eh. Totoo ba yun? May Emily in Oy. Paris dito. May ano? Emily in Paris. Yun yung pangalan. Emily in Paris. Parang sabi ni Kyle, malapit lang din naman yung bootcamp namin dito. Pwede kami pumutrip na lang muna. Iba din ang pakiramdam ng food trip sa loob ng bootcamp. Oh, yun nga eh. So parang Tom Jones na si Kuya mo Kyle eh. Parang gutom na eh. Parang gusto nang tapusin ng maaga. Ikaw ba naman? 9K gold lead in 11 minutes. Dominance coming in from AP Bren at hindi makahanap ng objective at ang kill. Ang RSG dito, 0 turrets. And I think, hindi rin ako sigurado kung naka-turret sila At dito. saka ang nangyayari, di ba, ilan lang yun. Ilan na hit lang firm view. Anyway, going back to my thought actually for RSG difference with game number 2 on this game is that kanina kasi naka-funny din si Kyle TZ, di ba? Nakakapag-split push siya. Ngayon kasi, even na Irad, kahit magkaroon siya ng initiative na mag-split push, di niya magawa kasi 2 beses na siya or 3 beses
na solo kill. Oo. So parang nga ngayon for the side of RSG, all they need to do or all they will do is antayin yung minion wave. Oo. Oo. At habang Pasati ako nag-aantay, TP muna. Ayan, plus Ayan, 100, plus 100, plus 100. Pwede plus naman. 100. Plus 100, plus 100, plus 100. Nakakatagtag po ng damage yan. Oo. Yan yung pinakamaingay na TP eh. Yan ba yun? Oo, yan yung in-equip ni Flap TC, yung pinakamaingay at pinakamaliwanag na TP para sa Oo, larong ito. May bago na namang clip si Flap TC dito, kaya laging siya yung nakiklip eh. At hindi siya mapunish ng RSG. Level 13. Ikaw ba naman? Right now, this Uranus is unstoppable. Kailangan ng 4 na tao para i-burst si Flap TZ. And kapag siya pa yung binurst mo, parang sayang pa sa Oo nga oras. eh. Ang dami mong i-commit, no? Kung ikaw ang RSG. Nahihirapan ako this time para sa RSG. Ang hirap huminga. Oh my glove. Oh, another one. And another one. Men, imagine mo Another yun, one. iniwan nyo lang ng saglit si Irad. Saglit lang, lumabas lang ng base, saglit lang. Bawal. Biglang may lumipad. Oh my, bawal lumabas. Just like 2020, kinukulong na ng AP Bren ng Just RSG. Just like 2020, bro. Just like 20. Bawal lumabas. Kasi hindi pa nagpaalam. Hindi ba Hindi nagpaalam? nagpaalam. Ay, nako. 8-0 ang ating kill score. A 10K gold lead. Papunta nga tayong 11. Ito, just to reiterate kung bakit hindi talaga mapigilan ngayon yung Uranus. Kasi yung scaling ng passive niya, which is Radiance, depende sa level. Ay, kaya ang taas ng level eh. Ang taas ng level niya. Tapos yung damage output dito ng kanyang mga kalaban, hindi on the Super same. Mario sa nila, akala nyo ah! Akala nyo lang pala! Pero meron lights! With a beautiful hila kay Super Marco. Kakayanin ba to ng RSG? Humihinga pa ang Raiders. Nararamdaman ko ang hinga. Humihinga pa. Ayos! Oh, ayos. Nararamdaman mo. Naririnig mo ba yung tibok ng puso ng Raiders? Tuk-tuk. Ito din. Oh, yun, naririnig ko. Naririnig ko ang tug-tug. Oo. May hinga pa ang RSG sa laban na to. What a beautiful play mula kay Lightman. Nagpahinga lang pala kasi kasaglit. 30 Saglit minutes lang. lang kasi yung laban. Ah, Teka oo lang, nga makakita naman. tayo ng my turn moment maya-maya. Oh. Crucial pa sa lahat ng pwedeng hilahin si Super Marco yung nahila niya pero binaliktad ni Ogwen. Hinintay niya kung maglalakad pa. Galing naman. Ang tindi naman ng micromechanics yun. Pero ewan ka Oy, tutuwa na. ano Ito yun? yung mga jabong pa ni Evan. Pero nasa likod si Kyle. Oh! Ito ba nuts? Hinampas siya ng martilyo sa mukha. At humihinga pa ang Raiders na naman. At sa sobrang lupet ng kill na yon, biglang bumalik ang lahat ng pwedeng bumalik. At si Kyle TZ ay napabalik doon sa base. Oo nga. Nagpa-flashback na sa RSG lahat, Umi. Nagpa-flashback na. This is Lights anime moment. Oo, ito na yun eh. Oo. Tumugtog na yung team song eh. Oo. Sakto ba naka-anime skin siya ngayon? Oo, yan yun. Yung kaya Aspirants. pala anime moment may plus din yun sa buff. Alam nyo Oo. naman, baka pag nanonood ka ba ng anime, nananalo agad? May ganun yun eh. May dahilan bakit pinahaba ni Light yung buhok niya eh. May dahilan ba't pinahaba ni Nuts yung buhok niya eh. Para kapag nasa ganitong moment na natatalo, biglang yung buhok ni Nuts Hahawiin. Hahawiin, nakabangs. Yun mo yung nakasalamin pa siya sakto, hindi makita yung mata niya. Eh, hindi nyo pa nga nakikita yung light na naka-ponytail. Oo, hindi nyo pa. Pag nakita nyo Meron na yung na ba? light, pag nag-ponytail na yun si light, tapos na to. Oo, nag-man-ban. Pag yung man-ban. 2015 man-ban. Eto na ba ang comeback? Oy, pero hindi pa yan ha. Eh, baka hindi nyo pa nakikita yung buhok ni Ogwen. Yung mana... Ay, DigiPaid yun eh. Hindi yung DigiPaid. Hindi pa yung DigiPaid. Ah, hindi pala. Yung mana Koreano, sino yung pangalan nun? Yung, Si Park Seo-joon. si Park Seo-joon. Oo, Park Seo-joon. Kung may anime sa kabila, may Merong- K-drama may dito. Korean May opa. K-drama. May K-drama. Pero ako, dito muna ata sa anime ang labang kasi momentum comeback is real ata to, boss. Tingnan natin. Meron conceal play. Sabi ng AP Friend, let's see kung babalag pa Kyle. kami. K-drama is real. Jabomba, magmimiss dito para kay Eman. Nandun si Kyle. Sa bandang likod, nagtatabi-tabi ang RSG. Ops, switchero muna ng bala si Eman. Pero nandun si Flap, sabay sticker lang. Pero ang galing ginagawa dito ng RSG kasi take note kanina, 11 minutes, sobra na yung pressure at ang laki ng kalamangan din ng AP Bren. Knowing na nasa 50K na gold to,
ito na naman tayo sa moment na hindi na magmamatter yung item eh. Oo. Tapos papantay na naman yung RSG. Isang team fight na naman ang magde-decide ng laban na to. At 17 minutes pa lang ang ating tinitignan. RSG, mahaba pa kanilang ahabulin dahil it happens around the 60k mark. And kung mawi-wave clear nila, kung makakadepensa sila mula sa Luminous Lord na to na nakuha ng AP Bren, ay pwede nilang patagalin ang larong ito. Ang tanong, comeback ba Israel? Comeback Israel ba? Ang hirap kasi buong laban, lamang ang AP Bren. Pero kumakapit ang Raiders. Hindi kami pwedeng matalo sa unang linggo. Oo. Sabi ng Raiders. Sabi nila sa AP Bren, AP Bren, kakapanalo nyo lang eh. Ibigay nyo na. Paasi naman! Nag-uusap pala, no? Kasi nakaano na sila sa Iyash. Oo, sa Iyash. Nakaasi na sa Iyash. Oo, nakaasi eh. So sabi ng RSG, magbigay naman kayo, boy. Oh, and airstrike. Lord, nasa may bandang itaas. Inhibitor current muna ang hinahanap ng AP Bren. Pero si Irad ngayon ay nag-electrifying beats na. Sino ang una mag-engage? Nahuli si Irad! Sabi ata ng Breniswas, hindi pa rin kami magbibigay Black dito Easy. dahil nakapagbasag pa rin sila. Pero sino mamamatay dito? Yung Lord lang muna. Wala bang nagkaka-outan. Pero ayun, nabate. Si Nats ay di naman. Na first kill na meron si Super Marco. Pero dumidepensa pa rin ang RSGP. Uy, ang sakit! Irad, napop niya na yung ulti kanina. Isa lang ang wala. Wala si Nats. Kalahati ang buhay dito na side ng AP Bren. Let's see kung kaya nilang tapusin. Makakapag-free hit pa si Super Marco. Inuubos lang nila dito yung minions. Dili ng mga items. Kyle? Dagdag damage output. Kyle, out. Buhay pa ang Raiders. Men, yung gravity na hinihila ni Kyle TZ, malamag dito yung galawan. Nakita nyo ba yun? Pagkalipad ni Kyle TZ, Biglang lumiko lahat. Biglang balik. Oh. Kasi bigla pwede dumiretso ng kill. But really have to take note. Maganda. Ayun, oh. Ay! Si Aqua ngayon yung lagi naka-ready. Siya lagi nakabanday. Kaya kung mapansin nyo na namatay kanina, yung isang death dito ni Kyle TZ, it was from Aqua. Tinatawag na ni Aqua si Dr. Jones. Sino si Dr. Jones? Dr. Jones, Dr. Dr. Jones, Jones, call me Dr. Jones. Hindi niya alam yun, Gen Z siya eh. Pero Okay. yun na yun. Hindi, di Gen Z din tayo. Ah, sige, tama. Oh, kunwari na lang narinig nyo sa mga tito nyo. ang mga doktor kasi nakilala ko ngayon, yung mga doktor staying dyan eh. Tama. Ang ibig sabihin lang naman nun, ang kailangan dito ng RSG ay kalmahin ang sarili nila. Kunin na ang reseta ni Dr. Jones. Oh, para ko sila'y kumalma. Para sila ay kumalma. Kasi may chance eh. Natama ka, uming galing nung ano nila. Parang minagnito ni Kyle TZ. Yung umatras sila lahat, may respeto nila si Kyle. Yun yung ibig sabihin nun. May respeto sila kay Kyle Ah. at alam din nila na pwede Oy, wait nilang lang, i-burst. Oy, Flak TZ with a flank. Okay, sabi nito. Eman? Ako, respetuhin nyo. Naku, si Eman na tama uli dito. Takbo, Eman! Oh, no! AP Bren with a nice pick-off. Getting the gold laner of RSG. 4v5 scenario at saktong-sakto may Lord na nag-evolve pa. Ito na ang pinaka-final form pa sa ipa-final form pero Kyle TZ makakalayo pa naman. 5-man strong ang AP Bren at kaya pa nila kumuha ng Lord dito. Maliban na lang kung may gagawin na steal ang RSG. Kailangan mabilis na magko-contest dito yung RSG if magko-contest. Pero maganda yung ginagawa dito ni Irad kasi makakapag-clear naman sila ng minion wave regardless since mabilis lang yon with the Beatrix. So clear na lang na minion wave and successfully makukuha yan ng AP Bren. Ang pinaka-crucial ngayon or ang pinaka-may hawak for RSG is Nax and even Light. Kailangan maging on point yung Don't Run Wolf King, yung second skill nung Ruby. Kahit sino pwede pigilan, tapos free hit na lang para dito kay Eman. Tapos si Aqua nakatao na kasi siya kay LTZ. Flap TZ, tumatao naman sa harapan ng buong RSG. Tama ka doon, no, Chantel? Kailangan talagang humuli dito ni Light or mapigilan kung sino mga tumitira dito kay Eman. Dahil alam natin ang damage ng Beatrix ngayon ang inaasahan ng RSG. Pero may Lord na nga na nagmamarcha dito sa may bandang mid lane. And it is an evolved Lord. Napakahirap nitong pigilan. At ang gulo pa ni Flap doon sa loob. Oo nga, yun nga. Kaya ako napahala kasi umiikot-ikot na lang siya dun sa Smart tsaka Infinix na logo. Wala na siyang pakialam sa nararamdaman ng RSG. Dire-diretso lang no? This is AP Brent's game for Si the Open taking. na naka-hide. They want to end this right here, right now. Ito na yung mga Feathered Airstrike. Sino mawawala ngayon? Si Super Open. Marco! Eman, humihinga pa. Double kill para kay Eman dito. No way! Sa machine gun. Mapapa-no way Jose nga ba? Buhay pa ang RSG. What is this game? 2 for 1 Oh my pa. goodness!
ang naging exchange. Eman with the damage. Pinag-usapan natin kanina na clutch na nga si Eman ngayon. Makabagong clutch king ng RSG. At ang kakaiba pa dito, kaya sobrang clutch na ginagawa ng RSG, kanina pa ganito yung itsura ng base nila. Kanina pa kumakatok yung AP Bren, 11 minutes pa lang. Oo 11 nga eh. minutes, nasa 5K gold lead. Ito na, 21 minutes. Kanina, nasa 30 minutes yung game natin. At ang pinakamahirap pa doon, wala na silang inhibitor turret, pero nade-depensahan pa rin na. So nakahabol na sila dito in terms of items at hindi na talaga factor yung kalamangan in terms of early game ng AP Bren. Balik na naman tayo dito. Kasi kanina, 30 minutes lang. Panood ko na to. 9 minutes pa. Labanan na natin. Oo, 9 minutes pa to beat. 9 minutes to beat. Oo. 22 minutes ang ating game time. At katulad na lamang ng sinabi ni Chantel kanina, ay lock item na ang lahat ng ating mga manlalaro dito. Oo. Kumbaga lahat ng kanilang mga late game insurance ay na pumash in na, pumasok na para sa parehas na kupunan. At kung sino na lamang ang makakagawa ng tamang play sa tamang oras ang pwedeng manalo sa larong ito. Tsaka masasabi mo na nakuha na rin ng RSG yung control somehow or meron na silang control sa laban kasi nakakabalik na ulit sila dito sa may Riverside. Kanina, di ba napo-pushback lang sila sa may base? Oo. Kaso, tingin ko, ang taas pa rin ng 8K, boss eh. Wala na nga lock item na sila lahat. Wala nang pakialam yan. Mga ano yan, Oo, pang laban na yan. pang mga ano yan, pindotables. Pang again. pindotables na lang yan. Bumalik na tayo sa Pindotables. Oo, pang Yes. buy and sell Tsaka na lang yan. bentables. Sino na ang pinakamalupit mag-buy and sell? Kung sinong pinakamalupit Sino ang mag-mine. pinakamalupit mag-mine? Pabilisan. Pabilisan mag-check out. Limited snacks. Pabilisan mag-add to basket. Oo, click the yellow basket. Saan kaya may free delivery? Oo. Free shipping. Pero ang hirap, ako tingin ko, Flap, hindi pa namamatay si Flap. Uy, Oo nga eh. Oo nga, no? Parang The walking fountain. the walking fountain. the walking Flap eh. Hindi talaga, hindi mo mauubos ang HP maliban na lang pag binigla mo. Kailangan mong gulatin. Pero ito yung delikado sa Uranus pag mga late game. Madali ka na i-counter. Oo. Oo. May mga pwede ka nang tunawin. Pwede ka nang tunawin, yes. May phase lang kasi ng game around early to the mid game na talagang walang makakapigil sa'yo. Oo, ito, kay Flap ulit. Ang Zone Gaming RSG with the comeback potential. Flap. Inaabangan lang si Nuts. Nagpapapugian lang sila ni Nuts dito eh. Ito na yan, tinginan lang. XP sa XP, nagkatinginan ng dalawa sa mga pinakamagaling na XP laners sa buong mundo. Kamustahan, kumbaga. Kamustahan lang? Endopera na ba, boss? Di ba ata? Hindi nga to Lord Dance eh. Ano lang to, tinginan, titigan. Lord Stand. Lord Stand. Kung may titigan na sa camera, kapag draft ay, ito yung titigan sa loob ng Sa laro. Lord. Bakit Oh, kaya man. wala tayong mga staring contest no sa mga pre-show natin? Tamang pindot lang ng ano dito eh, ng joystick. Oo, ikot ng 3 beses. Ikot mga ng ganyan. 3 beses. Oh, yung may cheat code din, yung left, right, triangle, square, square, Oo. mga ganon. Si Flap, syempre, pag Uranus ka, kung ano, pindot ka na lang ng pindot dyan Ano to, eh. sanduguan moment. Oo, Pag Uranus, naka-Hisoyam ka. Oo eh. Oh, tignan natin ang ating mga items in this 25-minute game. Hatid ng FWD Life Insurance. Wala ng mga sapatos. Lahat yan ay nakatapak na lamang ng paa ang Oo. gamit. Bahala na kayo dyan, wala na boots-boots. Oh, tapos ang naka-blade armor dito is only light for RSG. Tapos dalawa naman para sa side ng AP Bren, no? So, bahala na dito si Ogwen at saka si Flap. Easy to find where Eman's gonna be during the team fight. Uy, Parang ano, Pero RSG delikado na yun, una. ah. may onting kate ah. May onting kate. Ramdam, boss, ha? Oo, ramdam boss. Oh, conceal meron play conceal live. play. Nako po! Tore lang, Tore. Tore ang kalaban, boss. Okay, nagamit yung ulti para mabilis lang naman yun. Okay, pero mukhang totoo na ata to. Nandito si Flap sa bandang lahat at na-cover si Mortality pa para kay Flap. Ayun na nga mga heavy machine gun. Pero Uy, nandun nakita si na si Ogwen. Ogwen. Uy, Nahuli nila. Nako, si Eman pa maladali dito. Eman binabanata ni Ogwen. Pero safe pa rin si Eman, Yeman. At ngayon, si Flap ang mawawala. Nabati si Flap, boss. Nabate unang death ni Flap TZ in this game at 1 minuto. Mawawala si Flap. That's 1 minute. See you tomorrow. Oh, matagal to. Lalo na merong Lord, ah. Oh, altab muna. Altab muna si Flap. Saktong TikTok ka muna. Oo. Tsaka no moment na yun, by the way, nahuli ni Ogwen si Eman. Pero Pero mahirap wala kasi follow-up. pasukin. Oo. Mahirap na pasukin kasi nakaharap din dito si Irad, even Light.
yung sinasabi natin, don't run Wolf King, maliit lang na segundo yun sa Oo. cooldown. Pero mapipigilan mo kasi, pero wait lang yung Lord. Kakayanin ba ni Kyle dito? Nandito siya sa bandang gilid. Sino makakuha ng Lord? Walang iba kundi si Irad. Nagtatabi-tabi ang RSG. Yung tournament memory. Pero buhay pa rin ata si Kyle TZ! Kyle TZ with the cutthroat. Pero may immortality pala. Joke lang daw. Habang si Owen babalik sa kanyang robot. This time, we can definitely say that RSG, sila naman ang nakakalamang. Lamang na talaga ang RSG with that Evolved Lord Grabe. marching in the mid lane. Flap TC, isang segundo na lamang. 5v5 na naman ang ating makikita dito. At nag-iinit na nga talaga si Eman at si Aqua. Oo, mahirap kasi talagang pasukin yung pwesto dito ni Emma at ni Aqua. Even yung mga para pang fear ni Aqua. Gamit na gamit against the players of AP Bren. Kaya naman nandun ulit tayo sa moment kung saan ang ginagawa na lang. Pero may wait hilan lang. magagawa dito. Jabom beats mula kay Eman. Super Marco na paggamit na lang ng ultimate. Walang immortality si Eman dito. So kailangan niya mag-ingat. But this time, Kyle TZ is on the top lane. Ito ang mag-iiba na naman sa laro. Nakita na natin splitsies. to kanina actually. Oo, yung paani na to. Pagalingan na lang to if ever at saka kung sino mayroong available resources. But yeah, for RSG, we really have to commend how they were able to pull off to extend this game into 28-minute game time. Oo nga. At nung moment, etong laban natin, yung sa RSG, si Eman, talagang napahintunan nila na natatarget siya. Oo. Positioning-wise nandun, dalawa naka-Holy Crystal. Kaya pala masakit na rin against the players of AP Bren. Oh, and sabihin na lang natin no, na bibilang lang ang mga teams na kayang makarecover mula sa 11,000 gold feed. Oo. Ganon kalaki ang lamang ng AP Bren kanina Oo. at isa ang RSG Philippines na kaya, na may disiplina na makaalis mula sa 11,000 na gold feed. Nasagot yung tanong natin no? Na kung comeback ba is real at pinakita yon ng RSG, wala na. Hindi na nagmamatter sa laban na to. Yung kalamangan kanina, the Pindotables game is back. Back to mechanics na naman tayo. And RSG versus AP Bren, 28 minutes in. Mukhang mag-aantayan na naman sa sunod na Lord. 30 minutos na naman ata ang ating makikitang laro. Ang magiging difference ngayon para sa dalawang teams natin is how they will initiate. Kasi take note for RSG, mas AOE yung crowd control nila as compared to AP Bren. Oo. Kaya hindi din na-secure, di ba? Kasi hindi na ma-penetrate agad. Ayun, so, umaaray na kay Flap Team. Okay, penalty zone coming in from Natsan, yung mga jabomba sabay ma-heavy machine gun. Pulado si Owen. Pulado na halos lahat ng side ng AP Bren. Nandito Ay! na pero Super Marco! with Super Marco! Marco! Get one, Super Marco second skill. Pero tinamaan siya dito ni Nats ng ampa. Habang si Nats dito mapapawin to Truncheon. Pero too late to apologize. 2-4-1. Super Marco with a great outplay. Habang si Kyle. Si Kyle. Kyle. Endable na ba? Endable na ba kay May Kyle? wave doon sa baba, tapos may Beatrix doon sa gitna. Bakit Kyle? Oh Pinamake my up siya ni Eman. goodness. Akala mo sabi ni Eman, akala mo lang yun. Wow, mali. Ito na yung sinasabi mo kanina, malamag nito. Oo. Napaliko lahat. Napaliko lahat at napagamit pa ng Win of Nature. By the way, si Emma no moment na to, Oh my, what is this game? 3 versus 4. 3 versus 4. Oo. pero ang crucial kasi dito, hindi ganun kabilis para sa AP Bren kumuha ng Lord ngayon at hindi din advisable na makihit si Abay, Kyle. isa pa. Ay, Wala naman. nang Win of Nature yan! Wala nang Win of Nature yan! Oh, pero practice lang. Practice lang. Santissimo. Tamang scoots. Tamang scoots. Oo, balik muna ng Lord area. Walang retry para sa RSG. Oh my, sino makakuha ng Lord na to? Sobrang crucial ng Lord na to. The most important Lord Oh, na laban na nahatak! ito. Sino makakuha? Walang iba kundi si Kyle na gumagawa ng sarili niyang pangalan. Mabuhay na si Marco, mabuhay na si Light. Nats. Habang si Light ang maiiwan dito may immortality. Pero may machine gun si Eman. Hindi patapos. Sakto, men. Biruin mo, ginamit niya yung spell bomb na meron yung Ruby, tapos nag-regen habang naglalakad. Yung Clutch. kapiso na yun ay nakakuha pa siya, na-save pa niya yung immortality. Oh, very crucial kasi talaga ngayon, lalo na meron Lord sa may middle lane. So, immortality kasi TikTok timers na tayo eh. Oo. 70 seconds or 75 seconds na probably ang magiging spawn na life or spawn time ng ating mga players. So, si Fio ngayon, bumili ng Enchanted Talisman para spam lang ng spam. Seal? Conceal. Nagkali para na ginamit na ng conceal. Conceal mula kay Ogwen. Anak ko, mahuli ata si Eman dito. Meron mo siyang win chan. Kalahati ang kanyang buhay. Palit si Eman ngayon. Magdedepensa Kaka-win yata. chan na ngayon. Binibait ngayon ni Kyle TC. Si Nats ngayon ay medyo pulado. Binabanatan si Ogwen. Nats with a penalty zone para kay Ogwen dito. Ogwen, balik sa robot. Out.
And another successful defense for RSG Philippines. Nabura ang mga minions at reset na naman tayo, Shandel. Hindi ko na alam kung ganong klaseng depensa nagagawa ng RSG, pero ang ganda ng positioning na ginagawa nila kung paano nila madedepensahan si Eman sa moment na yon. Kasi di ba, ang trajectory ni Kyle TZ, alam nila na usually nagagaling sa may bottom lane. Oo. So ang ginagawa ni Eman, nandito siya sa may taas nung base nila para hindi siya madiretsuhan at hindi makapag-cables doon. So even with the rain, ay nakakapitalize na ngayon ng RSG. And again, 31 minutes para sa ating game. Oh. It's really more on the technicalities and even initiations. Pero yung mga gantong positioning ng RSG, delikado yung AP Bren kasi patong-patong na crowd control to eh. Week 1 pa lang, unang laban pa lamang ng pangatlong araw. At mukhang nakakita na tayo ng napakahabang serye kung saan parehas na teams ay napakagaling at nagbebeta na nga dito ng skills. Tuwing lumilipad dito si Kyle TZ ay nakakakita din tayo ng mga biglang wind of nature dito ni Eman para hindi siya pasukin. Iba talaga primetime Sunday, Omi. Iba talaga primetime Sunday. At napapansin ko lang talaga, iba din talaga pa si Chantel na nasa desk. Laging bingo sa mga ganitong game. Alam mo kung sino yung kasama ko doon sa 28-minute na game? Si Chantel! Ay, nako. Pero ito na yun eh. 32 minutes na. At nag-aantay pa tayo ng Lord. Kaya pala ako na-schedule din na Sunday. Oo, Sunday naman. talaga. At ang nanalo dito ang mga audience, lalong-lalo na sa live venue. Kasi ramdam na ramdam nila yung hagupit ng tagal ng larong to. Sulit na sulit. Kakaibang ka ba to? Kakaibang ka ba? Kasi yung venue natin ngayon, merong both for RSG. Oo, and sulit AP yung Bren. ticket. Kanya-kanyang sigaw din, Oo. men. May patambol pa. May patambol pa. Sulit yung bili nila ng gold pass. Minsan kasi pag pupunta ka dito, ayaw mo na 2-0 eh. Gusto mo ganito. Kaya yung mga Echo fans dyan na sobrang bilis ng game, kailangan sulit na sulit yung tambol eh. Oo, sulit na sulit yung tambol. So ito, yung nagtatambol, Eto na talaga naman. sulit na sulit siya eh. Eto Buti na na lang naman. di siya nangangalay. Ang tanong na lamang dito ay magkakaroon ba tayo ng mahabang Lord Dance na naman? Dahil kung titignan natin ang mga nangyari sa mga huling Lord Fights natin ay inaabot tayo ng mga 2 hanggang 4 na minuto around that Lord area. At ang lugi dito para sa RSG ay wala silang inhibitor turrets. Ibig sabihin nito ay mas mahihirapan silang i-hold ang kanilang mga waves habang nagsasayaw para sa Lord. O kaya mas kailangan talaga nilang makuha yung Lord. Kaya kailangan nilang ipilit regardless at kailangan din nilang i-clear yung minion wave para kahit makuha yung Lord, may time pa kasi hindi naman agad magsaspawn yun eh. Oo. Mag-clear pa muna yung AP Bren so mas makakapag-position sila. So kailangan maging maingat ngayon. Probably magiging target ngayon nila Light is gonna be a Farsa. Pero grabe si Fio, no? Di ba nakikita natin yung mga players, ginagamit yung wings by wings. Last is Flap! Ay, wait lang! Sorry. Kanya pang initiate. Nagpailaw si Flap. Ilaw lang. Okay, onward, suplex. Sabay, snipe. Sino tatamaan? Oh, si Fio! Ilaw lang. Ay, flicker out para kay Bill. Wala siya. Oh! Kakasabi mo lang, Chantel. Winter Tranchon para sa idol ng mga kids. Pero siya mapapanatan dito. Bilis siya ng immortality. Tignan natin kung mabubuhay pa siya. Hindi na. Aqua will shut down. View. Nagtatapit-tapit ngayon ang side ng RSG. Yung damage shot Oh, side no, ng Flap! AP. Medyo 10 beats ata. Mapapagamit ngayon ng Winter Tranchon. Oh my goodness! Aqua with the burst. Aqua with the burst. At ngayon, 3v5 na ang senaryo. Milagro ang hanap ng Bren. Either tapusin ang laro o gawin ng Lord. Si Owen ngayon ay babagsak immortality, hindi na makapag-ultimate. And he goes down as well. 2 na lamang natitira para sa AP Bren. Pero nandiyan pa rin ang retry holder. May mga waves dito sa mid lane. Si Aqua ay delikado na rin. Mukhang endable ang call nila doon sa may bandang itaas. Pero kukunin na ng RSG ang Lord in this fight. Napakaganda para sa ng RSG. Again, we really have to take note of the timing dito ni Aqua. Saktong-sakto, may Winter Truncheon. Tinimingan niya nung pawala na yung Winter Truncheon sa lubong agad ng skill against Flap Terzi. Kaya naman makukuha nila dito yung Lord. Medyo mahirap nga lang to para sa ng AP Bren na depensahan kasi gagamitin ba nila dito yung Feathered Airstrike para lang madepensahan pero parang wala na Super Marco! Mukhang comeback is real talaga. Binabanatan na ni Emma. New base. Can they finish it? They can! RSG comeback is real. And this winning moment is brought to you by our official sponsor, FWD Life Insurance. Kitang-kita ang saya sa mga Raiders. Nagsitayuan sa loob ng mga venue. After a very, very long game number 3, ay nagpakita ang mga Raiders ng kanilang tunay na lakas. Pinagpawisan ng todo ang RSG. Pawis at dugo para sa laban na yon. It was a really crucial pick-off
Nadali si Pew. Nadali ang idol ng mga kids. Kung kulang ko yung salitang kapit lang sa cellphone, eto na yun eh. Eto na yun. Again, hindi na siya 11k gold lead. First Lord, halos masiraan agad ng Torre ng inhibitor turret dito, yung RSG, but they were able to pull off. Actually, na-slow down nila yung game to the point na ma-force yung Bren na antayin yung Lord, antayin yung Lord, antayin yung Lord. At palakpakan natin ang Bren Esports for giving us one of the best series na napanood natin ng Week 1 against RSG. At tama ka doon.